Magandang araw po sa inyong lahat mga kababayan at welcome back dito po sa Pinas News Review at eto nga mga kababayan, grabe, tuliro na. Matindi to, di makatulog kakaisip kay VP Sara. Ayan mga kababayan, patungkol po riyan ang ating alamin at bibigyan ng reaksyon sa video ito. So yan mga kababayan, ito nga mga karibin natin, nabulabog na nga silang lahat. Ito pong representative mga kababayan na si Belle Zamora. Nako, may pahayag po patungkol sa impeachment na ibinasura po ng Supreme Court against Vice President Sara Duterte. At isa pa itong pag-uusapan din po natin mga kababayan. Nako, kaya naman pala tahimik, ito pong si Senator Raffy Tulfo kasi magka-team pala sila. Okay? Magka-team pala sila ni Tambaluslos, Lisa at itong si Disbard Gadon. Ayan mga kababayan. So bago po natin simulan yan, kung bago ka pa lang at di pa po nakapag-subscribe mga kababayan, pa-subscribe naman po at palike na rin po ng video ito. Maraming salamat po. At eto, wag na po natin patagalin. Eto, ang balita. Nako, mula po ito sa Luzon News Media. Sabi po kasi dito ni Representative Belle Zamora, wag po nating isipin na walang sala o walang ginagawang masama ang ating Vice President. Aray ko po. Wag na rin kayong matulog. Kasi pag ganyan po ang mga mindset ninyo, halos hindi na kayo makakatulog sa desisyon po ng ng Supreme Court. Ito mga ganitong statement mga kababayan, talagang sabihin, wag po nating isipin na walang sala. Wala naman talagang kasalanan Walang ginawang masama. Wala rin namang ginawang masama. Doon tuloy sa mga may ginagawang masama, doon tuloy sa mga may sala sa ating gobyerno. Hindi ka nagsasalita, Representative Belle Zamora. Dito sa ibinasurang Supreme Court ruling, dito sa ibinasurang impeachment complaint, impeachment of articles, yan, against Vice President Sara Duterte, ngak-ngak ka ng ngak-ngak. At sinasabi mo pang wag isipin na walang sala at wag isipin na walang ginagawang masama. So ang ibig mong sabihin, dapat isipin ng taong bayan na may sala si VP Sara at may ginagawang masama si VP Sara sa kabila po ng pagbasura ng Supreme Court sa impeachment of articles against VP Sara. Nako. Diba? Napakalaking napakalaking ano bang itatawag natin dito? Kalokohan, di ba? Biruin mo kung kailan tuloy ibinasura ng Supreme Court, saka natin isipin na talagang may sala si VP Sara. Saka natin isipin na may ginagawang masama si VP Sara. Nako, magbago na kayo. Nako po, yari. Ba? Magbago na po kayo kasi papalapit na po ang eleksyon. Baka, sa bagay, wala rin namang magbabago Kahit anong gawin nila, mananalo at mananalo po, si Vice President Sara Duterte pagdating po ng 2028. Pero eto bago po natin pasadahan yung mga solid team, okay? Eto, panoorin muna natin tong video ni isa pong interview kay Risa Hontiveros na kung saan handa na raw sila or siya na talunin si VP Sara. Aba ito, nananaginip ng gising. Risa Hontiveros, pasok. Okay. Ang sabi nga daw nila ng kampo ni Sara Duterte is talunin nyo na lang daw siya dahil political lang daw ito. So pag-usapan natin yung politika, pag-usapan natin halalan. Can she be defeated? Any candidate can be defeated. So even VP Sara, as strong as she is today, as a candidate going towards 2028, can be defeated. So yung hamon niya na talunin nyo na lang ako,
we are also preparing for that battle. Yeah. Okay. So yan mga kababayan, handa na si Risa Hontiveros para talunin si VP Sara sa 2028. Aray ko po. Alam niyo po, eto yung mga feeling nila mananalo sila, no? Pero sa totoo lang mga talunan, no, ng mga politiko. Alam mo, maagang nangangampanya yan eh. No, maaga po silang nangangampanya kasi alam nila na hindi talaga sila mananalo kapag oras na eh, no? Itong mga, for example, sa Risa Hontiveros, mga kababayan, di ba? Maaga pa lang nangangampanya na. Samantalang si VP Sara, wala lang, di ba? Sabi nga ni VP Sara, ayaw niyang tumakbong presidente eh. Pero alam naman po natin ang sinisigaw ng taong bayan, no? Na si VP Sara ang gusto natin, no? Na maging presidente pagdating po ng 2028. Pero ngayon pa lang, nagpapakita na po, eto, at least inaamin ni Risa Hontiveros, di ba? Na siya po ay tatakbo. Bali ang magiging kalaban na po ni VP Sara, si DILG Secretary John Vic Remulla tatakbo rin di ba? Umamin na rin. So John Vic Remulla, sino pa? Si Risa Hontiveros, dalawa na po ang umamin mga kababayan, no, na may nagtatangkang maging presidente sa 2028. Abay, wag po natin silang pahintulutan mga kababayan. Parang napipicture out na po natin, no? Yung kalalabasan, no? Kapag sila po ang naging presidente pagdating po ng 2028. Alright. At yan mga kababayan, ano man po ang inyong opinion dyan, just comment down below. At eto, pasadahan na po natin itong solid team. Kaya naman pala tahimik mga kababayan, ito pong si Senator Raffy Tulfo kasi solid team pala sila eh. Ito pong sabi dito no? Solid team, sana all. Kaya pala tahimik si Idol, ka-team pala nila. Oo nga no? Lahat po sila na-promote, di ba? Ginawa silang mga opisyal ng Coast Guard. Naging si Raffy Tulfo. Nabasa ko po yung niya. Bali, siya po ay Rear Auxiliary Admiral. Correct me if I'm wrong sa kanilang ranggo. Pero, ang gusto lang natin i-point out dito, no? Kaya naman pala tahimik kasi binigyan pala ng posisyon sa Coast Guard. Handa na po sila, yung Team Lisa. Ito po si Raffy Tulfo, Tambaluslos, Gadon at Lisa Marcos, no? Sila po ang mga bagong opisyal ng Coast Guard. So handa na po silang lumaban sa China. Diba? Pag nagkagulo sa West Philippine Sea, itong apat na ito mga kababayan ang dapat, no, na humarap kasi sila po ang mga opisyal no? Dapat humarap sa mga Chinese. Sila po ang mag-ooperate ng water cannon. Okay? Grabe, kaya pala tahimik ito. Sa bagay, no? Sa bagay, ito pong si Senator Raffy Tulfo, hindi na po talaga ito, hindi na po katakataka, no? Kung maging ganito man siya ngayon. Kasi, doon pa lang po sa investigasyon sa PCSO, no? Sa Lotto, nakita na po natin talaga kung anong kulay at anong amoy ni Raffy Tulfo. Biruin mo yung Lotto, Wala na tayong narinig. Wala tayong narinig sa Lotto. Bigla na lang pong, wala na yung investigasyon, nawala, mga kababayan. So, klarong-klaro na, baka sa susunod, iboto nyo pa to. Nako. Well, anyway, pagdating po ng panahon ng botohan, no, ay i-remind na lang ulit namin kayo. Pagdating po dito kay Tulfo, no, pagdating po ng eleksyon, kung ano man po ang takbuhan niya, nandito lang po kami para i-remind kayo about po sa mga ginagawa niya. Diyan po. Yung Lotto nga, yung Lotto, di ba? Biglang tumahimik, which na pinakasolid na ebidensya na kung saan talaga siya. Panig mga kababayan. Alright?
Okay, ano man pong inyong opinion, reaction patungkol dyan mga kabayan, just comment down below at eto mga karibin natin, pasadahan din po natin to. Nako, sabi po dito mga kabayan, maitim na plano kay BP Sara na bisto. Ha? Gugurgurin bago mag 2028. Aba, eto, pakinggan po natin to mula kay Attorney Harry Roque. Pasok. Huwag niyo pong kakalimutan, meron akong confidential source na ang pinagpilin ni Marcos Jr. under no cost, under no condition should VP Sara succeed. Ibig sabihin, kung siya ay matanggal sa pwesto sa pamamagitan ng permanent disability, death, impeachment o kung ano man, hindi dapat payagan si VP Sara na maging presidente. At siyempre, ang pinaka-epektibong pamamaraan, bukod sa dadayain siya sa eleksyon, bukod sa siya ay kasuhan at paalisin sa pwesto, ay siya ay patayin. At yan naman talaga ang naging kumbaga, huling abilin ni Marcos Jr. na kapag siya ay tumigil maging presidente, gawin ang lahat para hindi na maging presidente ang VP Sara at ang pinaka-epektibong pamamaraan ay para gurgurin, itigok si VP Sara. Ngayong balik na si Marcos Jr. sa kanyang mga schedule sa Malacanang, at least yung mga nagmamahal kay VP Sara, alam natin ngayon na medyo naiksan ang banta sa buhay ni VP Sara kaysa yung mga panahon na hindi natin alam kung naghihingalo na nga ba ang Marcos Jr. Kasi yung mga pinagbilinan ni Marcos Jr. na talagang huwag papayagan na maging presidente si VP Sara, hindi natin alam kung anong gagawin nila habang naghihingalo ang Marcos Jr. Ngayong malakas na siya ulit, at least kahit papano, naibsan na yung banta kay VP Sara. No? Hindi muna nila gagawin si VP Sara dahil mukhang hindi pa panahon ni Marcos Jr. at naroriyan pa siya. Pero ang pagkakaintindi ko naman sa sakit niya, talaga pong pwede yung magamot panandalian, pero meron na talagang permanent damage sa kanyang gastrointestinal functions. No? Talagang yung kanyang kulon ay namamagana. At kapag namamagayan, ibig sabihin na infeksyon. At kapag yan ay patuloy na namaga at hindi nagamot at hindi naoperahan, talagang yun nga, makaka-apekto yan sa kanyang pagdumi, at pag siya ay na-apektuhan sa pagdumi, lalala yung mga infeksyon niya kasi nga yung bacteria sa loob ng katawan at hindi niya kakayanin ang matinding bacterial infection dahil iisa nga lang ang kidney niya. So bagamat naibsan ang banta sa buhay ni Inday Sara Duterte dahil mukhang nakabalik sa Malacanang ang Marcos Jr., nariyan pa rin yung banta sa buhay ni Marcos Jr. At habang naririyan ang banta sa buhay ni Marcos Jr., nandyan pa rin yung standing order ni Bangag Jr. na under no condition na dapat maging presidente si VP Sara. Kaya dayain si VP Sara, kaya patayin siya, gawin ang lahat. Pero kung matitigil ang pagiging presidente ni Bangag, ang talagang pagpinagpili niya ay huwag papayagang maging presidente si VP Sara. So ngayon, nandyan na siya, kahit paano alam natin na parang humupa yung banta sa buhay ni VP Sara dahil mukhang buhay pa ang Bangag. No? So bagamat Dahil mukhang buhay pa raw mga kabayan, no? Buhay na buhay po. Sabi nga po parang pumayat nga raw, sabi ni Claire Castro mga kabayan dun sa video nila, no? Sabi ni President Bongbong Marcos Jr. Parang pumayat ako. Di ba? Nako, parang pumayat talaga ba? tayo ay naging excited at humingi na tayo ng patawad sa Panginoon na baka may mangyari sa Kanya dahil tayo yung tao lamang na nagdanais na matigil na itong bangungot na dulot ng Marcos administration. At least ang consolation niyan, at least mas naibsan na rin ang banta sa buhay ni BP Sara dahil talaga naman hindi ako nakakatulog noong mga panahon na akala natin mawawala na si Bangag Jr. dahil anytime po pwedeng ipatupad yung huling hapilin ni Marcos Jr. na wag gawing presidente si Inday Sara Duterte. Ako naman, nagbubori ako na habang nandito sa Europa si BP Sara, sitting duck talaga si BP Sara. Kasi dito, dahil unofficial lang kanya mga trips, wala kahit anong VIP treatment ay binibigay sa kanya ang Dutch government. Siya nagbubus. Ano ba naman yan kung magpadala si Lisa Tanas ang kanyang pinagmamalaking mga Romanians para hantingin si BP Sara. Bagamat may mga security precautions naman si BP Sara, kaya wala nakakaalam kung saan nakatira si BP Sara at wala talagang ang delikado lang dyan, meron siyang talagang takdang bisita sa tatay niya dun sa kulungan sa Dahe. Kaya alam ng mga
would-be assassins niya kung kailan bibisita si Inday Sara. Doon talaga pinakamatindi ang banta sa buhay ni Bibi Sara. Pero nandiyan naman yung mga kaibigan natin sa Dahe na talaga magbibigay protection din sa kanya. Kaya lang, siyempre, hindi natin masabi. Dahil kapag desidido ang mga puwersa ng kadiliman para talaga alisin si Bibi Sara bilang banta sa kanilang plano na Marcos Forever, hindi natin alam kung kailan nila gagawin ito. Pero ngayon naman, dahil nandiyan na naman si Marcos Jr., mga assassins na pinagbilinan ni Marcos Jr., huwag niyo na munang gagawin si Bibi Sara kasi hindi pa siya magiging presente habang humihinga pa itong si Marcos Jr. na bangag. Pero lilinawin ko rin po, no? Kasi marami nagsasabi na kung magkasakit nga si Marcos Jr. at siya ay nawalan ng malay dahil siya ay operahan, automatic ba yan na magiging presidente si Bibi Sara? Walang nakasaad po sa ating saligang batas, magsasucceed ang ating Vice President kapag merong permanent disability. Ibig sabihin, permanente na hindi na kaya maging presidente. Kung siya ay dinagyan ng anesthesia at tuluyan na hindi nagising, permanent na po yun. So talaga hindi na mapipigilan ang pagpalit ni Bibi Sara bilang isang presidente. Pero kung siya naman ay temporary lang na under anesthesia at gigising din, yun nga po, pwede siya magtalaga ng caretakers, no? At So yun mga karabin natin, anong po ang inyong opinion, reaction patungkol po sa video ito? Just comment down below. Ayan mga kababayan, don't forget to like and subscribe. Maraming salamat po.